Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Balikan ko lang yung education system, no? Cheers, pare. Palagay ko hindi pangil ng values ed yung issue. I think the issue is masyadong tayong mga Pilipino, masyado tayong focused on dito. No? Ang basehan ng matalino sa Pilipinas, ang basehan ng competent at magaling sa Pilipinas ay kung sino ang mahusay magmemorya. Number 1. Recall. Sa mga board exams natin makikita mo yan. Tayo na lang sa Pilipinas ang bar exam na pinakamahirap because many of the things that you need to do to pass the bar, you have to memorize. At least sa amin, mga law students and legal profession. Cognition pa rin, utak. Diba? Even with the way you handled your exams sa GMRC, may nakita kang matanda sa kalsada, anong gagawin mo? A, ganito. B, ganito. C, ganyan. Limited yung options mo. Hindi ka tinuruan mag-isip beyond the box. Excuse me lang pare ha. Excuse diba? me. So, limited na yung option mo na ganito lang. Pag nakita mo yung kaklase mo na ganito, anong gagawin mo? Yun lang yung options mo. Hindi ka na pinalaya na mag-isipan ng ibang... May isang tamang sagot lang doon. Ang tamang sagot is sumbong. Yun lang ang tamang sagot doon. Pag hindi yun yung sagot mo, pwede kang bumagsak, mamaliin ka ng teacher mo, to some extent papagalitan ka. So, sinasabi mo sa ibang school or ibang bansa, hindi na ganyan yung type ng exam? Hindi na. Kaya nga, may mga bansa na ang kanilang values ed, yun ang tinututukan nila early years. Kaya marami ang classroom nila nasa labas. Pinaglalaro nila yung mga bata with the way they structure their playgrounds, no? It's actually to develop their social awareness. It's to develop their ma-expose sila sa reality ng lipunan. Hindi ko maintindihan sa ibang teacher kung bakit ang hilig-hilig gamitin ng ibang teacher yung salitang ang hilig-hilig ng mga teachers gamitin yung salitang sa real world gagamitin nyo to. Hindi pa ba real world itong classroom? Ano? Diba? Hindi pa ba to reflection ng real world na sinasabi mo? Kailangan ba talagang may dichotomized ang real world at saka yung classroom? No? So, yun yung lagi namin yun yung lagi kong binabanggit. Even sa mga colleagues ko, minsan sa mga kaibigan ko, pag nagkakaroon lang kami ng mga ganitong klaseng usapan, na kailangan namin kalampagin yung isa't isa. Dahil ako, teacher din naman ako, kailangan namin kalampagin yung isa't isa na hindi guaranteed na ang isang taong magaling magmemorya ay mataas ang Dahil kadalasan, ang taong competent in skills, pero walang character, tagilid ang character at tagilid ang values, nakakatakot yun. Siyempre, nakakatakot din naman kung puro character ka, wala ring skills, di ba? Mahirap ding hingian ng pananagutan yun, di ba? Dahil itong mga usapin, for example, sa gobyerno, nangangailangan talaga yan ng competence din. Especially, you are dealing with complex issues. Di ba? Mag-handle ka nga lang ng maliit na grupo, napaka-komplikado niya. May mga estudyante ako, doon pa lang sa grouping nila sa isang project, nag-aaway-away na. How much more handling 100 millions of people, representing them locally and internationally? Tol, higop po sa baw. Masarap. How do you handle that? How do you handle dissent? How do you handle people who don't believe in you? Alam mo kasi pare. Diba? How do you handle people to some extent? Dito lang tayo. Ito na yung mga pagpipilian ko. Diba? So, it's a complex issue. So, kailangan din talaga, hindi ito issue as to whether may diploma ba dapat o wala. Pero issue ito na tignan mo rin kung skillful yung tao para dyan. At tignan mo rin kung yung tao ba questionable yung integrity or hindi. So, malaki ang role nun dahil later on magre-reflect yan sa policy na gagawin niya.
So, yung sinasabi mo kanina na patungkol sa type ng mga exam, siguro baka sinasadya kaya ng mga official natin patungkol sa education, government official natin sa education na talagang magstay lang tayo dun sa type ng learning ng mga estudyante. Mukha namang effective o kaya kung nahuhuli man tayo, sila lang yon kasi effective naman sa Pilipinas, tsaka marami naman nagagawa yung confidential funds eh. So parang Marami talaga. i-ask lang muna natin. Alam mo, ayokong maniwala na yung sinasabi mo nga na sinasadya nila. Pero dahil naglagay ka ng isang education secretary na hindi naman education expert, parang baka gano'n na nga. Hindi kaya masampal tayo dito. Diba? Baka gano'n na nga. Pero, Coming up. on the other hand, mahirap din i-assume purely na gano'n. No? Kasi marami din tayong pinanggagalingan. Marami din tayong bagahe. No? Marami kang uungkatin dyan. True. So, hindi lang naman patong-patong na patong-patong din yan. Historically speaking, colonial baggage natin, marami yan eh. Maraming aspeto kang titignan. Pero malaki rin talaga ang role na ginagampanan ng edukasyon. Number 1. Kaya nga the first thing when sa mga mentors ko sa ATS, for instance, the first thing na tinuro nila sa akin is to be aware. No? The first thing that I learned, no, nung nag-aaral ako ng education, ang unang tinuro sa akin ng mga mentors ko is to become aware sa assumption ko about number 1, about the learners, and number 2, about the teachers. Kung ang assumption ko sa mga natututo ay matututo lang sila kapag nandyan ako, baka hindi ito about sa kanila, baka about to sa akin. Kadalasan, okay, kapag ganun ang assumption ng isang guro, hindi mo mapigilan na ma-impose yung sarili mo sa kanila. To some extent, nagiging parang factory ka. No. Parang gusto mo mag-produce ng mini version na ikaw. Kailangan kung paano ka mag-isip, dapat ganun. Minumultiply mo. No? Kailangan ganito. At hindi lang sa school nangyayari yan. Pati sa simbahan nangyayari yan. No? Kasi ito yung effective o ito yung standard eh. Dito kayo sa group ko, paano man ang pag-iisip ko, kailangan ganyan ka rin. Hindi ako mag-aasawa, huwag ka rin mag-asawa. Multiply talaga. Kaya nakikita na, pag naunang magka-boyfriend o girlfriend yung member, ang nangyayari, sabihin ng leader na matagal ng single, napag-pray na ba yan? Dumaan na ba sa ano yan? Tamang proseso. Tamang proseso yan? Imbestigan yan. Alam mo, karne sa samgyupsal eh. No? Diba? So, kasi nga, you are trying to impose yourself to other people. Kung doon pa lang sa community natin, hindi ka na nagbibigay ng kalayaan, mahirap mag-matter yung kalayaan pang buong bansa. Normal pa ako. At kung hindi ka magiging malaya buong bansa, paano tayo nga naman naaahang sa kahirapan? Diba? So, kung doon pa lang, diba? Kung pinipigilan ka magsalita sa paghihirap na nararanasan mo, mahihirapan ka nga naman talagang umahon sa kahirapan. Diba? True. Isa sa mga lalim kasi ng mga pinagbabanggit mo, Brad. Ay, sorry, babawa na. Hindi, okay lang. Ang lalim, ang dami. Baka naligaw na yung mga listeners. Mga listeners natin dyan. From political na corruption, and then sanga-sanga kasi siya. So, nagsasanga-sanga siya. To values, and then to education, and then to sa learning style. So, kasama yung mga yon as factors kung bakit maraming mahihirap. Hindi mo siya pwedeng i-invalidate. Kaya hindi naman talaga yan yung factor eh. Kaya mahirap. Wala ka lang talagang diskarte. Ibig sabihin, hindi lang yung puro diskarte, hindi lang puro pagpapayaman talaga. Kaya hindi mo siya nagagawa o hindi ka umaawon sa hirap, kundi maraming factors at yung mga binanggit mo, kasama yon, hindi mo pwedeng tanggalin yun. Oo.
Yun nga lang talaga, ang sabi mo kanina, masalimuot talaga siya. Very complex tong issue na ito dahil kung titignan mo kasi sa politika, marami kang aspetong titignan dyan eh. Politika ng edukasyon, paano gumagawa ng pulisiya, mga reformang ginagawa, di ba? Paano ini-implement yung pulisiya para sanang mag-aahon or magbibigay man lang sana ng ginhawa sa mga naghihirap, di ba? Yun yung political point of view niya eh. Nung kahirapan na tinutukoy natin. So, kung hindi mo rin i-elevate, hindi enough na bigyan mo lang ng malaking sweldo for the sake na bigyan mo lang ng malaking sweldo. Hindi guarantee ang malaking sweldo ng quality of living. Malaki nga sweldo mo, mataas naman ang bilihin mo na rin. Diba? So, do you really want to give them quality of living? Hindi lang yung nakikita sa laki ng sweldo. Ang quality of living ay marami din siyang kailangan para masabi mong quality of living. Kumusta ba yung quality ng mga batas na ini-implement? Yung environment na ginagalawan. Healthcare, for instance. Quality ng education.